Okay, eto na. Naalala mo ng Ilocos. Maliit na problema to, pero paulit-ulit mo kasing ginagawa. Kaya nagiging malaki, kaya nagiging patong-patong, kaya nakakabuisit na talaga minsan. Hindi nga minsan lagi eh. Pag sila yung inaantay, pag ako yung nag-a-adjust sa kanila, okay lang, walang narinig kasi wala akong karapatang magreklamo kasi nakikisama lang ako. So, pag ako yung nakikita nilang nagkamali or ako yung may mali or ako yung late, award agad. Ganon. Iniwan ka namin, di ba? Sumunod ka lang kasi nga, bakla ang tagal mong kumilos. Lagi kang ganyan, magbe-makeup ka pa. May nagbago ba? Wala. Sana sa ugali meron. Tinanggap mo yung trabaho sa Brilliant. Eh di, winelcome ka naman. Di ba? Ang bait sa'yo. Ang dami nating pagkain, ang dami nating lahat. Di ba ganun agad to ginagawa mo eh, ganun na naman. Parang hindi ka talaga nagtatrabaho, sinasabi ng mga iba. Magsalita ka naman po, that time nababash ka, di ba? Pero, di, grabe yung ano ko sa'yo. I'm grateful. Explanation ko para lang maipagtanggol ka. Dahil sinasabi mo nga na, hindi kita ipinagtanggol, eh di wow. O di ba? Grabe yung pagtanggol ko sa'yo, Cookie. Hindi ko sinabi yun, hindi mo ko Hindi lang pinagtanggol. isang beses, hindi lang dalawa, hindi mo mabilang sa daliri mo. Di ba? Naka-live na tayo. Bigla kang iihi ng isang oras. Alam mo yan. Alam din yan ng mga staff. O di ba? Sasabihin ko sa mga staff, hindi man sige, dagdagan nyo na lang yung oras niya kasi nakakahiya talaga eh. Kasi iihi nga naman siya, isang oras, na parang tatabay lang siya doon para hindi makapag-live. Iihi ka isang oras? Sobrang exage na. Sobrang inoo yung how to deliver yung mga salita. Alam mo yun, yung parang sana natigats nyo, yung parang ay ganito ganyan, yung ini-exage, hindi yung kung ano talaga yung nangyari. Isang oras ka iihi. Ano ka, may UTI? Sobrang grabe. Tama ba yun? Di ba mali? Pero naman para doon sa mga nagsasabi na buti na lang umalis si Pukirat. Okay, umalis ako kasi mas gusto ko yung peace over drama. Walang-wala ka na. Pero nga, may kumuha sa atin bigla na malaking brand. Sinabi namin sa'yo na, okay, trabaho to. Malaking pera to. Paano? Uuwi ka. Sabi niya, hindi muna ako uuwi. Sige na, muna ako, rent muna or dito muna ako bago matapos yung trabaho. Okay, sige, piniyagan ka namin, naghanap tayo ng rerentahan, naghanap tayo ng bahay, na pinire-review mo din. Okay, ito na nga yun sa malaking brand, di ba? Umuwi ka, hindi natapos, kasi nga ang kulit mo. Sinabihan ka na, kaya nga tayo naghanap ng bahay para magstay ka, pero umuwi ka pa din. Tapos hindi ka na bumalik, di ba? Tapos, ito na yung mga iniwan mong kawalang hiya. Before ako umuwi, nag-film kami. Ito ha, okay, sa sinasabi niyang brand na yon, which is, hindi ko nasasabihin yung name. Nag-live kami, gumawa kami ng mga videos, which is naging successful naman. May isang video na may isa pang video na gustong pagawa ng brand. Yung video na yon, pwede naman kami magkakahiwalay-hiwalay. Hindi naman siya group na video, individual video siya. So ako, pwede ko naman siyang i-film dito sa bahay, kasi okay naman dito, okay naman yung lighting, okay naman lahat. So, yun, mas pinili ko na lang na umuwi kasi nung time na yon, fiesta dito sa amin at si papa may sakit siya. So kahit 3 days lang ako dito, 2 days lang ata yun nung umuwi ako dito. Tapos bumalik ulit ako. Ay hindi pa namin nagawa yung video. Umuwi muna ako dito. Tapos bumalik ako. Tapos nag-film kami. Pagka-film namin, natapos namin yung video, yun nga, may isang video pa na individual naman siyang gagawin. So ako, napag-decide-decidean kong na since mag-Christmas na din, uwi na lang ako sa amin. Kasi gusto ko makasama sila mama ng Pasko at New Year. Gustong-gusto ko makasama sila. Kasi kompleto kami nun kasi yung kuya ko umuwi din. So yun yung ginawa ko. Tapos, gusto nila doon ako mag-film. Gusto nila doon ako sa kanila mag-film kasi mas okay daw doon. Sabi ko, kaya ko naman siyang gawin dito eh. Kaya ko naman siyang gawin sa bahay eh. Okay naman eh. Ba't doon pa? Ay gusto ko nga makasama yung family ko. Sasabihin ko na sa iyo lahat. Okay? Sasabihin ko na sa inyo lahat. Yung bahay na inupahan niya dito, 6 months. Okay? Kasi yung trabaho na tinanggap namin, 2 months eh. So, pinayagan naman namin siya na umuwi. Sige, bubalik ka na lang. Kasi nga, kailangan natin tapusin to. Kasi Christmas and New Year yun eh. O, game. Uwi ka, tapos balik ka din. Pero hindi ka na nga bumalik. Diba? Tapos iniwan mo yung bahay na sobrang dumi.
nandun pa lahat ng gamit mo na ang gusto mo mangyari, kami yung mag-book papunta sa dyan, sa'yo. Alam mo yung mga iniwan mo. Di ba? Yung rice cooker na punong-puno ng kanin na sobrang panis, yung mga sa ref na napanis, yung mga hugaset, yung higaan na madudumi, yung CR, lahat. Sobrang linis ng kondong iniwan namin. Kaya sa'yo yung may-ari. At kaya ka tinanggap doon kasi kilala ka niya eh. Diba? Nababaitan siya sa'yo. Kasi nga, doon sa mga pinapakita mo nga naman. Pero nga nung nakilala ka niya, o diba? Galit na galit. Sa amin galit na galit. Hindi ka pa nga bayad sa akin hanggang ngayon eh. Okay, go. Hindi ka pa rin bayad kay JM. O diba? Kasi nga, wala ka nang pakialam dun sa trabaho eh. At saka nung umuwi ka ng Antique. Yung sinasabi niyang, yung sinasabi na iniwan ko yung kondo na madumi, na madaming kalat, yung mga naiwan ko lang dun gamit ko lang, na-fix na, naayos na, yung mga sapatos ko sa cabinet, okay yun lahat, yung mga maleta ko, na-set aside ko yun. At before kami umalis ng bahay ni Ate Angeline, yung Pasko na assistant, okay yung bahay namin, which is siguro lang yung naiwan lang siguro namin, yung rice lang, na hindi talaga siguro siya nahugasan, na naiwan namin. Pero bumalik kami doon, inayos namin yung lahat para maging okay. Tapos nung nag-decide na ako, kasi na umuwi dito sa amin, kasi may inaasikaso ako about sa lupa ako na binili ko, inayos ko yon. Tapos sabi ko, hindi ko na siguro kaya na na mag-extend pa dyan ng 3 months. Natapos ko, nabayaran ko yung first month, second month, third month kasi nag-advance kami. Yung nangyari doon, sabi ko, hindi ko na lang siguro i-consume yung 3 months, okay na din siguro. Yung the remaining na isang buwan na titira doon, sila yung tumira. Tumira sila doon. Si Mama JM, yung manager ko before, sila yung tumira doon. Tapos ba't sa akin isisisi na madumi yung condo? Iniwan ko yun ng okay. Yung mga gamit ko naman, sinabi ko lang kay Mama JM na, okay, paano na lang ako ng gamit ko, ipalalambo mo na lang, dalhin mo na lang sa akin kasi andito ako sa Manila para madala ko sa Antique. Yung mga gamit ko nga kulang-kulang eh. Nawawala yung mga sapatos ko, nawawala yung mga damit ko, pero okay lang, wala naman silang narinig. Okay sa akin. Diba? Hindi ko naman binibigdil yung mga ganong bagay. Never ka na namin ginulo, never ka namin pinakailamanan. Okay, hinatid pa namin, pinagrab pa namin yung yung gamit mo. Kasi nga, diba, nakisuyo ako. Pero ako nagbayad na. Yung maraming sinasabi na hindi naman natotoo na puro ka plastikan. Yun yung totoo ha. Sumbat na sumbat. Galit na ako kung galit, plastic kung plastic. Pero yun yung totoo, yung mga ginawa mong kawalang hiyaan. Ito pa, binigyan tayo ni Ibana ng tag 100,000. Wala na siyang pera eh. Yun yung pinaka-pera niya na alam niya na magbibigay kasi nga, gano'n naman si Ate Ivana, di ba? Ito. Pagkatapos ng vlog, nagbibigay talaga kasi mabait, genuine, totoo naman yun. Yung ginawa ko sa pera, okay, ha? padala mo yan sa magulang mo, nak, ha? Oo, Nay. Tatanungin ko si Mama. Go. Ang ending, chinat mo yung mama ni Gio, si Tita. Nay, pupunta ako kay Gio. Nilalagnat ka, bakla. Asa ka din kasi, bakla. Alam mo namang may girlfriend si Gio. Tama na din. Okay, balik tayo sa story. Ito, yung nangyari. Lahat. Magaling ka na ba? Pumunta kami doon. Pinuntahan ka namin, di ba? Magaling ka na ba? Okay ka na ba? Dahil ang layo ng Montalban to QC. Para lang ganito yung leeg mo kung talagang totoong may lagdat ka. Kasi nga, sobrang sinungaling mo. Okay, totoo naman, may lagdat ka. Okay, may lagdat yung naka-naka. Okay, o ano nang plano mo? Magpahinga ka muna. Hindi, Nay, pupunta ako bukas kila Gio. Chinat na ako ni Tita, sagot lahat. Ang ending, chinat mo pala si Tita. Tita, chat mo po ako. Kunyari, ikaw na sagot sa ticket ko. Kunyari, sagot mo na lahat. Eme ka, diba? Ano ba yung test mo na? Kalo blocks, ang kapalitas, ang tigas. Alam mo kung saan namin nalaman. Siyempre, alam mo na kay Angeline, sa best friend mo, na lahat ng karantaduhan na ginagawa mo, isinasabi sa amin. Kasi nga, pinagbibintang mo na rin siya ng magulang mo eh. Ito yung nangyari. Yung nangyari doon is, pupunta ako saan talaga, sa Jansan. Nung pumunta ako doon, sinabi ko na, Tita, para wala nang masyadong gulo. Kasi mainit nga talaga ako doon sa kanila. Lahat ng gawin kong desisyon, lahat ng gawin kong mga bagay na ayaw kong gawin nila, hindi ko kailangan sabihin sa kanila kasi magagalit sila. Sabi ko, Tita, bisita ako dyan sa inyo. Punta ako dyan, kasi gusto ko din bisita. Nung pumunta ako, sabi ko, Tita, ikaw na lang, sabihin ko pa na ikaw na lang yung umano ng plane ticket ko para hindi sila magalit kasi for sure magagalit sila kasi lahat ng mga desisyon ko, papagalitan nila ako.
Okay. Ito yung nangyari. Si Angeline, ini-invade yung personal privacy ko. Ino-open yung phone ko. Sina-check lahat ng mga message ko, lahat ng, kasi nalaman niya yung password, kasi nakita niya, lahat, inopen niya lahat ng mga conversation ko, lahat ng mga personal life ko, inopen nila lahat. Tapos pinag-uusapan nila akong lahat. Imagine, personal privacy ko yun phone ko, inopen nila, para, makita nilang lahat. Ganon sila. Ganon. Para, kung ano yung mga bagay na nagiging happy ako, parang ayaw nila yun. Gusto nila, doon lang ako mag-focus. Diba? Na siguro kinukonsinti ka ni Angeline. Siguro, kaya puro kabar. Kasi kinukonsinti ka ni Angeline. Kaya ka siguro walang mapadala dito. Kasi kinukonsinti ka ni Angeline. Umiiyak sa amin yung best friend mo. Dahil bakit naman ganito yung magulang ni Pukirat na parang hindi mo kaya sabihin sa mama mo, sa magulang mo na hindi ganyan si Angeline. Kasi nga natatakot ka din na malaman nila lahat ng pinagagawa mo dito sa Maynila. Alam nila, mama. Ang ending from Davao, umuwi ka na naman ng Maynila. Okay, nandito ka na naman, o di ba? Tapos walang-wala ka na naman.